Dear Lady Love TV, Love Obsession with a Billionaire. Tunghayan na po natin ang ika-15 bahagi. Salamat sa pagpapakain sa bata. Makakauwi ka na. Hurt? Really? Yela? Aalis ka para magpunta sa Austria at isasama mo yung anak ko? Sigaw ko. Hindi ako makahinga sa galit. Iniisip ko kung ano ang maling ginawa ko sa bata para gawin niya sa akin to. Alam kong siya ang ina, pero wala siyang karapatang ilayo sa akin yung anak ko. Ako ang ama. Ako ang dapat nag-aalaga sa kanila. Sa kanya. Hindi niya dapat ginagawa to sa akin. Doon ang buhay ko, Daniel. Kaya babalik ako doon. Malamig na wika niya. At ano, magpapakasal ka sa Sunny na yon? Tapos aagawin na rin niya sa akin yung anak ko? Walang inaagaw si Sunny dahil wala ka namang pag-aari sa bahay na to. Ikaw, sigaw ko sa kanya. I was so mad. Nanginginig yung kalamnan ko. Ikaw ang pag-aari ko sa bahay na to. Akin ka. Akin Simon. At kung pwede lang, tatapyasin ko yung bayag ng gagong yon. Ganun lang ba yon, Yela? Porke nasasarapan ka sa kanya, isasaalang-alang mo yung anak ko. Ganyan ka kakate? Sinampal niya ako. Okay, alam kong sumobra ako pero galit ako. Hindi iyon sapat na dahilan, ngunit inis na inis ako. Hindi ko gusto ang isiping magiging masaya siya sa piling ng anak namin. Pagkatapos, maiiwan ako sa Pilipinas ng ganun lang. Hindi ako papayag. Tiningnan ko siya. Mahigpit na hinawakan ko siya sa braso. Tandaan mo to, Yela. Hindi mahahawakan ng Sunny na yan ang anak ko. Kapag nagawa niya, papatayin ko siya at hindi mo na siya makikita. Kung kailangan ititira kita sa isla kasama ang anak ko, gagawin ko. Wala kang karapatang ilayo sa akin ng bata. Naiintindihan mo? Kitang-kita ko sa mga mata niya ang takot. I sighed. Kitang-kita ko sa mga mata niya. Dad, nag-aaway kayo? Tanong ni Mon at binitawan ko si Yela. Hindi anak, naglalaro kami ni Mami ng Pinoy henyo. I smiled at him. I hate you, Daniel. Bulong nito. I hope you choke on your own vial. Halos maubos ko na ang isang case ng Pilsen sa harap ko sa kakaisip kung ano yung gagawin ko kay Yela. She hated me so much na ilalayo niya sa akin yung anak ko. Hindi ko na maisip talaga kung ano yung tama at mali kong gagawin. Paano ko ba siya pakikiharapan? Hindi na siya tulad ng dati kong nakilala. She became distant and cold to me. Pero sa iba naman ay hindi siya ganon. Alam kong masama pero iniisip ko na sana hindi na lang bumalik ang alaala niya. Gusto ko lang namang makabawi sa kanya noon. Ngunit hindi pa ako makakabawi ay nakakaalala na siya. Hindi ko pa na-e-enjoy. Simon, binabawi na niya. Hindi ba at anak ko din ng bata? May pag-aari ako sa kanya, kaya hindi siya pwedeng ilayo ni Yela sa akin. Daniel, narinig ko si Alex na tinatawag ako. Lumingon ako sa gawin niya. Nasa poolside ako at umiinom. Marahil ay nakita na niya ako kaya pinuntahan niya ako doon. Umiinom ka na naman? Napapadalas yata. Tumabisa sa akin. Si Yela ba? Huminga ako ng malalim. Iniisip ko lang, kaya akong tulungan ni Aris sa problema ko. Gusto ko ng full custody sa anak ko. Nagulat ako nang batukan ako ni Alex. Gusto mo bang ipadala kita sa Batanes tapos lunurin kita sa dagat nang mamatay kang gago ka? Sira ulo. Para bang inis na inis siya sa akin. Humarap ako sa kanya. Ano bang masama sa kagustuhan kong makasama palagi si Mon? Obviously, Yela was ready to start a new life with that jerk who wanted to send my son to a boarding school. Kung hahayaan ni Yela yon, papatayin ko si Sunny. Hindi pa ba siya natuwa na ipinalaglag niya yung una naming anak? Pagkatapos ngayon, ilalayo niya sa akin si Mon dahil lang sa kagustuhan niyang maging masaya. Kung ganyan lang din, akin na lang yung anak ko. Sira ulo kasi yun, kuya. Magagalit siya sa akin for not loving her the way she wanted to be loved. Tapos bilang ganti, ilalayo niya sa akin yung anak ko. Kung wala ako, wala namang kaming anak. Sabihin mo nga, kaya bang gumawa ni Yela ng anak gamit ang vibrator? Pasalamat siya sa bar ko. Kung hindi, walang Mon. O bakit galit na naman si Daniel? Dino joined us. Kumunot yung noo ko. Hubad baro siya. Nakasuot lang siya ng purple boxer shorts. Akin yon. Isa pa, galing siya sa mismong silid ko. Hindi ko nga alam na nandito siya. Naalala ko ng panahon na nakatira pa sa lumang bahay si Azul.
Madalas siyang magulat dahil bigla na lang kaming darating doon. Naalala ko pa nga nung nag-uwi si Alex na babae sa bahay niya and he caught them doing it. Dahil noon, muntik ng barilin ni Azul si Alex sa bibig. This was how Azul must have felt back then. Kasi si Judes na nakatira sa dating bahay na iyon ni Azul, umupo si Lino sa tabi ni Alex. Anong ganap? Tanong niya, sabay inom ng alak. Si Alex na nagpaliwanag sa kanya. Hindi naman ganun yon. Pinasok mo yung bar mo sa caps niya. Nagkaan na kayo tapos okay na? May karapatan ka na? Hindi yun ganun, man. Umiiling na wika niya. Alam mo sa panahon ngayon, kahit walang tatay ang bata, okay na. Ang mga babae, kaya na nilang gawin ang ginagawa natin. Iyon ang sinasabi mo kay Lee. Noon, hindi naman nakinig. Kaya ayan, he sighed. Hindi dahil ikaw ang ama, may karapatan ka na. Being a father is not just about the sperm you donated or gave. It's about how you treat your child and the mother. Lumamlam ang mga mata niya, sabay lagok sa alak na hawak. Nagkatinginan kami ni Alex. So I think if you really want Yella to see how good you are at being a father to Mon, just treat her right too. Answer every fucking call she makes. Text her, reply to her. Treat her right. You're lucky you have your child with you. Treat her right and man up. Nakatingala siya pagkatapos ay ngumisi. Alright, rock and roll to the world. The high five was done. Ginawa namin yung tatlo pagkatapos ay nagpatuloy ang kwentuhan. Hindi nagtagal ay tumigil na kami sa pag-inom. Si Alex ay natulog na sa sala. Tumabi na lamang ako sa kanya habang si Lino ay nagpaalam na aalis na. Alam kong may punto si Lino sa mga sinabi niya. At siguro nga, kailangan ko ring ipakita kay Yella na hindi ako masama dahil alam ko na sa ngayon, iyon ako sa kanya. Ako ang pinakamasamang tao para sa kanya. Una, hindi ko na nga siya kayang mahalin. Pangalawa, wala akong ginawa kundi ang saktan siya ng saktan. Pangatlo, palagi ko siyang napapagsalitaan ng masama. Huminga ako ng malalim. Hindi ko talaga alam kung ano yung gagawin ko sa kanya. Paano ko ba kakausapin si Yella? Sa totoo lang, natakot ako sa kanya. Every stare she gave me, natatakot ako dahil baka ako naman yung saktan niya. Na baka mamaya ako naman yung maiwan. Ayoko maramdaman yung naramdaman ni Yella na galing sa akin. Kaya ginagawa ko ang lahat para makabawi sa kanya. Nakatulog na ako at nagising na siya ang iniisip. Agad akong naligo at nagbihis. Binilhan ko si Mon ng prutas. Paborito niya kasi ang honeydew. Binilhan ko rin siya ng watermelon. Bumili naman ako ng ubas para kay Yella. Habang pababa ako ng mall noon, inapansin kong isang malaking teddy bear. Nagandahan ako kaya binili ko. Ibibigay ko yun kay Yella. Hindi traffic ng araw na yon kaya agad ako nakarating sa bahay nila. Nakita ko si Yella na nagwawali sa garden nila. I smiled. Magpapakabait na ako. Kakausapin ko na siya ng maayos. Kakausapin ko siya ng mahinahon. Good morning, Yella. Bati ko sa kanya. She looked at me. Nanlalaki ang mga mata. Tinakasan ng kulay ang kanyang mukha. Get the fact out of my house. Sigaw niya. Kumunot yung noo ko. Kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata. Sunny? Sunny? Oh my God! Nakita kong tumatakbong pinuntahan ni Sunny si Yella. Yumakap siya sa lalaki. Monster! She whispered. Nakadama ako ng galit. Ganun ba siya kagalit para tawagin akong monster? Dude, I'm sorry. I'm being polite but can you just get rid of the fucking bear? He asked. Nagulat ako. Hindi ako nakagalaw. Lumapit sa akin si Sunny at kinuha yung teddy bear. Inilayo niya yon. Dinapon hanggang sa hindi nakikita ni Yella. I suddenly remembered that incident when I took her to my house after getting out of the hospital. She got frantic when he saw the teddy bear. Napaawang yung labi ko. So, she's scared of bears. You think that now? Sunny sarcastically said to me. Before turning to Yella. Shh, now baby. The bear is gone. Hinalikan niya ito sa noo saka pumasok na sila sa loob. Sumunod naman ako. Iniupo niya si Yella sa sofa at saka ikinuha ng tubig. I look at them. Dude, if you were here for Mon, he's not here. His grandmom borrowed him for 1 week. He will be here on Monday morning, he said to me. Binalingan ulit niya si Yella. Baby, here, drink this and calm down. The bear isn't here. I killed it.
He laughed then kissed Yela again. Yumakap sa kanya si Yela and I just I felt alienated. Naitanong ko tuloy sa sarili ko kung ano yung ginagawa ko doon. Nilapag ko na lang kung nasaan yung pinamili ko at wala sa sarili na umalis ako. Why was it like this? Why am I seeing Sunny as the best choice for Yela? Bakit hindi ko alam na takot si Yela sa teddy bear? 10 taon kami magkasama. Si Sunny ay kailan lang niya nakilala. Pagkatapos ay alam niya na ang lahat kay Yela. Napailing ako. I wanted to kill him. Sumakay ako sa kotse ko. Dumiretso ako sa bilibid kung nasaan si Dad. Kailangan ko ng kausap na hindi sina Azul. Pumasok ako sa loob. Kinapkapan ako pagkatapos ay pinatuloy na. Hindi nagtagal ay naroon na si Dad. My father seemed happy to see me. Agad naman siyang naupo. Dada, tawag ko sa kanya. Niyakap ko siya. Ang anak ko, sabi niya. Oh, nasaan yung kapatid mo? Hindi na rin ako nakadalaw. At hindi na rin ako nadadalaw ni Alex. Mukhang busy sa kasal. Nakangiting wika niya sa akin. Naupo kami ng magkaharap at nagtawanan. Huminga ako ng malalim. Hindi ko pa nasasabi kay Dada na may apo na siya at sana hindi na rin nila nasabi na may anak ako. Nilabas ko yung iPhone ko sakay pinakita sa kanya yung picture namin ni Mon. Isinuot niya ang salamin niya sa mata upang makita ang larawan. Oh, sino to? Kamukha mo Totoy. Natawa ato. It's been so long since he last called me Totoy. Iyon kasi ang palayaw ko nung bata pa ako. Anak ko, Dada. Lumipad ang tingin niya sa akin. Mahabang istorya. Pero may apo ka na. His name is Mon. Kita mo nga naman at isinunod pa sa pangalan mo. Kamalas ang naanakan mo, anak. Dada naman, napakamot ako sa ulo. Tumawa siya. Sabi ni Alex na ikakasal na daw siya. Tumango ako. Sana nandoon ako. I want to see my kids settling down. I want to see how dumb you two will be as you wait for that woman at the other end of the church. Just like how I felt when I married your mom. He sighed. Alam kong namimiss ni Dada ang aking inang. Pareho lang kami ng nararamdaman. Huminga ako ng malalim. Magaling na si Ava. Mahinang wika ko. That's good to hear that, but I still don't like her for you, son. I never liked her. You deserve a woman like your mom. Yung babaeng ikaw ang uunahin sa lahat ng bagay. At hindi kung sino lang. You deserve someone else and in my opinion, that is not Ava. Hindi ako nakakibo. I wonder why Dada was only telling me this now. Hindi naman masama yung loob ko. Kaya lang, si Ava talaga yung sinisigaw ng puso ko. Pero bigla ako natigilan nang maalala ko ang nararamdaman ko na makita si Yela kanina kasama si Sunny. Naikuyom ko yung palad ko. I shouldn't feel this way but I was feeling this way. I felt so bad that I wanted to shoot myself. Natapos na ang visiting hours sa kulungan, kaya kinakailangan ko nang umalis. Ang akala ko uuwi na ako. Pero muli akong dinala ng pa ako sa bahay ni Yela. Alam kong wala si Mon, ngunit kailangan ko makausap yung mami niya. Kailangan kong linawin ng mga bagay-bagay. Pinindot ko yung doorbell na nasa front door. Bumukas ang pinto. Nakita niya ako. Nagpalinga-linga siya. Wala akong dalang teddy bear. Mahinang wika ko. Binuksan niya ng maigi ang pinto, saka lumabas. Nilapitan niya ako matapos isara yung pinto. Wala si Mon, bumalik ka na lang. Akmang tatalikod na siya nang hawakan ko siya sa kamay. Yela, mag-usap naman tayo please. I heard her sigh. Para saan pa? Pagod na ako makipag-usap sa'yo. I held her hand tighter. Please. Muli, bumuntong hininga siya. Binuksan niya yung pinto. Sunny, babe, I'm just gonna walk around, okay? See you in a bit. Alright then, I will prepare for dinner. I love you. Yela looked at me. Para bang ipinapakita niya sa akin na kahit na itinapon ko siya ng ganoon, ay nariyan naman si Sunny para saluhin siya. I love you too, sabi niya habang nakatingin sa akin. Nilagpasan niya ako at sumakay siya sa kotse ko. Ako naman ay sumunod na. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa amin ngayon. Gusto ko lang siyang kausapin para magkalinawan kaming dalawa.